Sa ngalilang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maminamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo nung kami ay likhain. Ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin, tungin mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang, upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay, nung sila ay binyagan, ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pampilya. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila na dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sinanyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang ganitong bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabiniyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambi.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wakas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang Panginoon. Niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako ay si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday ngayong araw na ito, happy birthday. Sa may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sabi nga po natin, ang gamot sa taong nakalilimot ay paalaala. Sa unang pagbasa, mga alagad ni Jesus ay nagpaalaala sa mga tao sa loob ng sinagoga. Ipinaalala sa kanila na sila ay piniyaan ng Diyos. Ipinaalala sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Sila ay isang bansa na galing sa Ehipto. Lahat ng mga laban nila ay pinapanalo, binigyan ng mga propeta, binigyan ng mga tao, mga hari na maglilingkod sa kanila nang sila'y maging matagumpay sa kanilang buhay. Ipinaalala sa kanila sa madalit sabi na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Sa atin din hong ebanghelyo, ay gayon din. Tayo ay pinapaalalahanan
hindi tayo Diyos. At higit ho sa lahat, of course, pinapaalala sa atin na baka tayo ay mas higit pa sa Diyos. Ibinabalik ho tayo sa tagpo ng Last Supper, ng huling hapunan. Sabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon. Ewan ko lamang po kung nangyayari pa sa mga classrooms na pagdarating ang mga guro, tatayo ang mga estudyante. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ewan ko lamang po, sana naman ho ay nagagawa pa. Bakit? Sapagkat ay pagkilala na kami mga estudyante, masigit kayo sa amin. Pinag-usapan ho ang mga rangko, pag dumating ang general, saluduhan, mga non-commissioned officers, mga private. Bakit? Masigit sa kanila, ang general. Yun din sa atin, alipin, in a sense na, di naman yung alipin na, yung makabagong iniisip natin na alipin na aalilaing ka, hindi naman ho yun. Ibig sabihin lamang dito ng ating Panginoon ay yung kahigitan ng Diyos, tigit sa kabutihan, ay maaari din naman ninyong gawin. Sapagkat yung inyong talino, yung inyong lakas, yung inyong kakayahan, yung inyong diskarte, kayo meron niyan. Pero huwag ninyong iisipin na mas dakila pa kayo, mas alam pa ninyo sa Diyos. Posible ho mangyari. Sapagkat tayo galing sa Kanya. At ito yung ating pagtanaw ng ating utang na loob sa Diyos. Yung kabutihan niya. Yun nga, yung isang bagay na may ginawa sa atin yung isang tao, halimbawa na lamang tumulong sa inyo para makapunta ng itong bansa, manda ang buhay, o dito sa atin, may tumulong sa inyo, magnegosyo, tinuruan kayo. At yun ay pinamumulat niyo sa mga anak, sa mga po ay nang hindi dahil sa kanya, baka wala tayong, baka tayo hindi natulungan. Yung tinatamasa natin. How much more sa ating Panginoon Diyos? Marahil yung tao ngayon ay ginamit ng Diyos na instrumento para ikaw ay matulungan. Tayo pa kaya ang hindi tumanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos. At nagpakilala ang Diyos, Jesus. Sa tagpong ito ng Last Supper, alam ko sa inyo, sabi niya, alam ko sa inyo, kayo kaharap ko. Alam ko na may magtataksil, makikikain pa nga. Alam ko sa inyo, naiiwan ako. Pero sino ba talaga ako? Ako ay si ako nga. I am who am. Mahirap maunawaan. Mahirap maintindihan. Pero sabi din dito, sino ba ang tunay na blessed? Sino ba ang tunay na pinagpala? Kung naunawaan ninyo mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Masasabi din ho pala natin na hindi lamang tayo blessed dahil tinatamasa natin mga material na bagay. Hindi lamang ho tayo blessed dahil meron tayo. Hindi lamang ho tayo pinagpala dahil malusog tayo, mahaba ang ating buhay. Hindi lamang ho pala yun. Pag sinabi din ho pala natin tayo blessed, tayo ay nakakaunawa. Pag sinabi natin blessed, tayo ay nakakaintindi. At higit sa lahat, ating gagawin. Ako ay si ako nga. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang ngayong kasalukuyan. Pag-ibig ng Diyos ay hanggang sa hinaharap, sapagkat siya ang tunay na Alpha at Omega. Habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo ng may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama. Taglay ang pagtitiwala sa kanyang dakilang habag, ang inyong tugon,
Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak. Sa daan patungo sa iyong kaharian, inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan, kami pinag-aarin mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ng mga kalob na ito upang para sa amin, ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubus para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert, na aming arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahan mo rin po si Tatay Nestor na tinagmula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan sa inakasya ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw nawa ay makasya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabaring marinina ng Diyos ni Pong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalagod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, asa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ang kakanin sa at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa at iadiyang kami ang masama.
Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalat ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayin mo aming pananampalataya, tug aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapa at pagkakaisa-ayos yung kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigay po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Kung minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, pinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, para po tayong lahat na mga inanin sa kanyang banal na pito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsala mo sa pagkabuhay ng anak. Ay papakinabangan mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng tulad mong pagpiligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, sumaybayan, lingapin. Kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Awit kayo sa Panginoon. Hallelujah.
Magsiawit sa Panginoon, purihin kanyang kamahalan. Ipahayag kaligtasan